Uy, ayun oh. Ayun, may kagat nga oh. Sa episode na ito ay pupunta tayo sa isang uninhabited coastal island. At ayon sa mapa, ang lugar na ito ay may pangalan na Villa Delgado Island. At ito ay napapalibutan ng dalawang ilog na nagsiseparate sa mainland. At ang pakay natin, ang makapag-rock camping at masurvive ang 24 oras na ang tanging baon lamang ay 1 litro ng tubig at walang baon na pagkain. At magagawa kaya natin ang challenge na makakuha ng pagkain sa paligid? Tara at samahan niyo ako sa isang solo survival camping adventure dito sa bayan ng Santa Cruz, Zambales. Nais ko sana magmotor papunta dito pero wala naman daan para maabot yung lugar kundi ang bangkain at tawirin ang isa sa mga ilog. Pagkatapos ay lalakarin ang napakalawak na lugar, marating lamang ang spot kung saan tayo unang didiskarte ng pagkain. Bali, narating na natin yung parte ng bakawan dito at dagat naman dito. So bali ito ay hindi kayang marating ng motor kasi parang isla tong lugar na to. Merong ilog dyan na nakapalibot dyan sa likod nitong bakawan. Dos ilog doon at ilog din naman doon. Parang pinaka-isla to at walang tulay. Walang tulay na nagdudugtong dito. So walang kabahayan dito sa paligid natin. At meron dito sa kabilang ilog. Dyan sa mga kabilang ilog na yan. Doon tayo dumaan. At kung bakit bulky yung dala ko, for safety purposes yan, yung bag na yan, waterproof, para hindi mababasa yung mga gadget natin. Tapos dala pa rin natin floater in case na magkaroon ng aberya tong inflatable paddleboard natin. Meron tayong floater na pwede magsalba sa atin. Unang ano natin, magbabagsak tayo dito ng fish trap. So i-assemble natin yun. Tanginan muna natin to, yung inflatable paddleboard natin. Yan. Set up na natin to. Ito lang yung part na nakakapagod pagdating dito, yung bombahin to kasi kailangan natin marating to yung 21. Yan. Medyo dito lang ako talaga nahirapan. Hindi ko siya pwede madaliin dahil nag-iisa lang yung tubig na baon ko. So nakalatian ko na siya mula nung naglakad ako kanina. So bali ito lang naman ang baon natin. Yan yung mga nakadyan. So damit, yung drone, yung damit, tsaka yung tarp natin naman dito for security. So lagay pa natin yan. Boss, ito nakakalagay din kanina yan dyan ka bulky tignan. Tapos itong fish trap natin, ano to? May pugad yata rito Yan. Tapos ito extra pantalon. Ito lang bit-bit natin. Tuyo. Pang ano natin yan. Tayo natin doon sa fish trap. Ilalagay na natin dito yung ano. So secure natin. Make sure na hindi siya matatanggal to. Tapos magiging pain natin ay ito. Itong tuyo. Ilalagay natin doon sa ano to ano parang cup. So magkakas din tayo. Pero palagay ko mag-bake in weight na lang tayo. Subukan natin yung pain na nabili natin. Sa gilid lang naman natin ilalagay ito. Durug-durugin natin para maamoy nila. Next natin gagawin ay gagawa tayo ng pain mula dito sa nabili nating lure or yung bake. So meron tayong pain dito, yung powder, bloodworm powder. Isang ganito marami na. Ayan na natin, buhos na natin lahat. Subukan natin. Bubuhos lang naman yan dyan. Kasaluan natin ng tubig. Hindi lang naman, hindi masyadong damihan. Dahil papalaputin lang natin yan. Mamasa lang natin yan. Ayan o. Hanggang sa maging malagkit siya yan. No. Diba? Yan. Then, dito natin lalagay yan. Lock natin. Yan. Yan yung pupuntahan mamaya, ano? Mga isda or ano mong pwedeng pumasok dito. Let's go! Ano tayo? So, bubuhatin natin to. Mula dun sa may bakawan. Tatawirin na natin to.
Subukan natin maghanap ng shell dito mamaya. Dahan-dahan lang at medyo matutulis yung bakawan. Unang target natin, hanap tayo ng prospect kung saan tayo pwede laglag nitong pandaw natin. Pero itong trap tayo pwede maglagay. Yun. Kaya nakuha ang bote. Dito pwede na tayo. Balikan natin lang. Okay. Kala ko kanina yung pinaliparan ko. Kala ko mga lambat nung nasa palibot nitong Hindi pala. Dito. Subukan natin dito. Dito natin iiwan. Siguro naman may isda rito. Kaya kahit crabs man lang, no? So, babalikan natin yan mamaya. Hanap tayo ng ibang spot. Ay! Sabi ko, problema. Buti na lang wala tayo sa malalim. Sumabog. Buti na lang wala tayo sa malalim, no? Pero tignan nyo nangyari sa paddleboard natin, no? Bumigay yung niya, kinakapitan ng pandikit niya rito. Iwan muna natin tong paddleboard natin dito para medyo maging mabilis yung kilos natin. Hanap tayo ng ibang pwesto doon. Okay natin yung ilog dito. Sana yung trap natin may makuwang isda. Buti na lang nung sumabog yung paddleboard, wala tayo sa mismong gitna ng ilog, no? Sana ko pa naman pumunta doon sa gitna ng ilog. So na sa akin yun, more than siguro may 3 years. Konti na lang yung tubig natin. Mamaya maghanap tayo ng buko or nyug dyan na pwede buksan, mainom. Ayun yung ilog. Nakikita ko na. Dito siguro pwede tayo pumesto dito mamaya na. Tayo mag-camping. Okay, let's go. Biluwi mo yun, may mga lambat dito. Tapos pag inagos yung isda dyan, kakaroon. Pero hindi natin pwede pakialaman yan. O hindi natin weigh yan para makakuha ng isda or na makakain. So dito tayo sa way natin. Dito tayo sa pangpang para marami pa tayong magawa. So balikan natin yung fish trap natin doon at ilagay natin dito sa mas malapit sa atin. Tignan natin baka meron na ring laman yun. Ayan, balikan natin yung fish trap natin doon. Ihaw tayo ng isda kung meron. Sana meron tayong nakuha. Mukhang bumababa yung tubig dito Ilang oras na rin mula nang iniwan natin to dito. Tignan natin kung anong makakain natin ngayon. Zero. Walang laman dito. Buti na lang inahon natin. So ito yung magiging shelter natin. Pinapitan ng talaba.
Tanong ko lahat to may laman. Mukhang hindi lahat malinis ah. Ito may laman to. Ito may laman to. Tagaan lang siguro mag ano na ito. First time kong hindi ko alam kung nakakain ito eh. Ito pala ito. So meron na ako nakuhan, dalawa. Subukan natin iihaw mamaya. Ayun, makakuha pa tayong perlas dito. Ilan ito? Maliit na to. Ayan, sarado pa. Ayan. Mapuno lang natin to, pwede na. Solve na tayo ngayong gabi. Yung mga malalaking butas oh. Mga malalaking crab siguro yan. Ayun oh. Hindi tayo sure kung nakakain yan, pero ito may laman pa to. Ito talaga ba ito? Laki oh. Mabigat ah. Kala may kagat. Uy, ayun oh. Ayun, may kagat nga oh. Ayun. May kagat. May kagat. Ano eh. May kagat na sanga. So ito yung mga nakuha natin. Talaba. Mamaya ihaw natin to. Hindi ko rin pwede kainin to basta-basta dahil hindi siya safe, no? Sinearch ko kanina na hindi pala safe kumain basta-basta ng talaba, lalo hindi mo alam. So nakita nyo naman kung paano natin siya kinuha kanina. So imbis na makasurvive ako rito, baka mawala pa ako ng tuluyan. Yun lang, hindi natin pwede kainin to kahit iihaw natin siya. So wala na rin tayong tubig, bus na rin, at kailangan natin masurvive to hanggang bukas. So mukhang mapipilitan akong buksan yung mga buko or nyug na may mga nyug tayo na nadaanan sa tabing dagat eh. So hindi ko muna binigyan pansin kanina, pero ayan, nagbe-bait and wait pa rin ako. Umaasa na kahit paano may kakagat, kahit isang maliit na isda lang. Pero okay lang yan. So kahit maano na naman natin to, masurvive natin tong camping adventure natin na to, at least kahit paano alam na natin. So sa susunod, hanap tayo mas magandang spot. Pero palagay ko kung hindi sumabog yung paddleboard ko, malamang nakapunta ako dyan sa bandang malalim. Pero maganda na rin yun. Blessing in disguise na rin na sumabog yung paddleboard ko habang nasa mababaw pa rin. Bali, magtitiis tayo ngayong gabi na gutom, wala tayong kakainin. Tignan natin kung paano magiging ano natin mamaya, sitwasyon. So yun lang naman. So, abangan na lang natin kung may mahuhuli tong pamingwit natin. So subukan pa natin ihagis or ikas. Subukan uulan ng malakas ah. Yun. Ayan.
Papakita ko yung location natin. Ayan. Dito yung current location natin. Makikita ninyo. Ayan. So dito tayo tumawid kanina. Yung ilog na yan. Yun yung tinawid natin kanina. Then nagpunta tayo dito. Ayan. So dito tayo nauna nagbagsak. Dito pumutok yung paddleboard natin. Ayan. Ngayon, no choice. Walang kain. Wala na tayong tubig. Wala na tayong ano. Lalakad pa tayo bukas papunta dun. Pauwi. Mukha lang bulky tignan. Yung dala ko. Nung ito. Nakalagay ito kanina sa loob nitong bag na to. So buti na lang dinala ko to. So nagdadalawang isip nga ako na dalhin sana ito eh. Pero sabi ko nga, ayoko na yung karga, yung babalik-balikan mo pa yung mga gamit. So dito, napagkasya ko naman lahat. So meron akong ilang set ng damit dito. Bali 3 tong long sleeve ng TRG. So shout out sa TRG. Tapos ito, short. Ayan. So may medyas pa in case na napakalamok. Tapos ito, naka-safety yan mga yan. Mga electronics. Number 1 yan. Ito yung first line of defense pagdating sa ulan, lalo na yung lumubog kanina yung ating gawa ng pumutok, medyo lumubog. So nasa unahan to. Iunahan din yung nabutas in case na mapasukan to. So silyado pa rin yung mga electronics natin. Yun lang naman. At the same time, so may dala tayo pang self defense. Dalawa yan. Meron pa yung jungle knife. Then ito, galing Bicol. Ano naman yung ulan. Sayang, dapat pala dito ako pumesto kagabi. May buko. Yun. Subukan natin kumuha. Yun. Yan. Sapat na yan. So yun. Buti meron tayong nakuha ang buko rito. Gutom na ako. Kung alam ko lang meron dito na pumesto kagabi. Wala rin pala akong mahuhuli dun. Yun na. Yun. Sarap. Alright. Makakakain na rin ako sa wakas. Yun o. Sarap na ito. So kalalabas lang ng Bagyong Leneng. Sarap oh. Napakasarap.
Inarte ka pa ba? Oh, ayan oh. Kahit pa paano laki ng tulong ng ano, mga buko. Pag na-stranded ka sa isang lugar, lalo na sa isla. Harap ah. Thank you Lord sa masarap na almusal. Medyo matigas na yung baon nito ah. Sabi may sobrang malaman to. Yun oh. Oh. Actually meron pang isa doon, hindi ko na kinuha. Sapat na to. Isa sa mga palatandaan niya no. Buko na siya. Pag nyug kasi yung kulay brown na yun eh. Yun na yung mga panggata. Pero ito, goods na goods to. Excuse me. Yan. Uy. Thank you Lord. So ito yung first time ko talaga na survival nang walang pagkain within 24 hours. Itong pinagkuhanan ko, hindi ko alam na may buko doon. Ngayon ko lang napansin. Ngayon palabas na ako dito. Pero nung papunta ako dito kahapon, hindi ko, yung isa lang yung napansin ko, pero parang walang bunga. Alam. Medyo sumakit yung tiyan ko ah. Nabigla. Pasensya nyo na ha. So pasintabi sa mga viewers ko na medyo naninibago sa akin kasi medyo dito ko nakita na marami sa akin nanonood. Sumusubok tayo kung saan lalago yung channel natin. Hindi pa rin naman mawawala yung bagay na yon, yung pagta-travel natin, moto adventure, kasi kasama rin naman yan pagka nagbo-moto camping tayo. So pero sumusubok nga ako ng mga ibang bagay kung saan nakikita kong lumalago yung channel natin. Pero hindi pa rin mawawala syempre yung mga moto travel adventure natin. So maggagala pa rin tayo sa mga malalayong lugar, especially sa Cordillera dahil hindi pa natin natatapos yun. Buti pala no, hindi ako tumawid doon sa kabilang ilog kasi mas malawak yun. Ang plano ko doon ako sa Impanta dadaan. Paano na lang kung doon ako sa gitna ng ilog, nasa bugan ng paddleboard. So blessing in disguise pa rin talaga na nandun tayo sa mababaw na parte nung sumabog yun. So papasalamat tayo sa Panginoon dahil sa bagay na yan. So dito medyo malalim pa yan kasi yung alon, pero bumababaw yan. Ang low tide mamaya pa, pero dahil naka 24 hours na tayo, baka mapakisuyuan natin ulit si Kuya Alan na itawid tayo. Yan. So yun lang naman. So paano? Papaalam na ako. At tatawid ba ako doon sa kabilang ilog?